So gahaman, sugapa, sobra-sobra, no, avaricious na pagka-uhaw sa pundo. Yan ang korupsyon. Okay? So tatlong issue. Dapat maintindihan ito ni Sunny Trillanes, no? Ni Trillanes. Hindi ang mga Duterte ang magiging dahilan sa pagpabagsak o pagkabagsak at babagsak itong Marcos Jr. Romualdez administration, kundi ang kanilang sariling kagagawan sa pagkutkot at pagkalkal ng kanilang hukay sa libingan ng kanilang pagpapatalsik ng mamamayan sa kanila sa kapangyarihan. Korupsyon. Hindi lang basta korupsyon. Malulubhang korupsyon na nagmumula sa pagiging kahaman at ganid. Kung silan pa, tinatawag niyang avarice or yung walang kakontentuhan sa pagiging uhaw at gahaman sa kapangyarihan at pondo. The avarice of greed. Number 2, yung abuso sa poder, na kung umasta sila, wala silang accountability o pananagutan, wala silang accountability and responsibility of transparency o pagiging hayag sa kanilang mga ginagawa sa pag-abuso sa poder. Okay, thank you sa mga nagpapakulay ha. Hindi ko pa na-mention but I will give solidarity prayer to you. Number 3, binabanggit ko kanina, ito hindi nakikita ni Trillanes o hindi yan nauunawaan. There are now more than 12 million Filipino families ang nakakaranas ng involuntary hunger. Ibig sabihin, kung i-multiply mo yan for a family of 6, there are around 70 million Filipinos. Out of 118 million population natin, 70 million nito nakakaranas ng hindi kumpletong pagkain sa isang araw or involuntary hunger. Yan mismo ay hindi pinasinungalingan ng Philippine Statistics Authority nang inilabas po yan ng iba't ibang mga survey firm noong July of 2024. Ano pa po? Ang ating mga kabataan na namamatay dahil sa mga preventable diseases, dahil ibinunga sa napakalala na pagkawalan ng pondo sa pampublikong kalusugan na mga public health sector fund natin, ay hindi po bababa sa 3 out of 10 Filipino children ang hindi po makapagpapagamot ng kanilang karamdaman sa preventable diseases at namamatay na lamang. Lalo na po sa mga liblib na mga lugar. Ayun, klaro ha? There are more than 3.2 million Filipino youth aged between 7 years old to 15 years old ang hindi nakakapagpapatuloy sa pag-aaral sa elementary at high school. Samantalang kinaltasan pa ng 12 billion na pondo sana para sa karagdagang improvement of facilities, computer needs, and reinforcement for study materials ng mga mahihirap na kabataan na mahigit 3 milyon ay hindi nakakapagpapatuloy sa kanilang pag-aaral mula sa grade 1 hanggang sa high school, ay kinaltasan pa nitong bicameral hoodlum group ng Romualdez at Escudero ng mga gang sa loob ng Kongreso at ni katiting na simpatya wala kang narinig kay Marcos Jr. Yan ang magpapabagsak sa kanila. Yan ang uudyok sa taong bayan para kumilos. Yan ang magkakaroon ng batayang material at solido upang mapukaw ang patriotiko at kolektibong kamulatan ng mamamayang Pilipino. You don't have to put the blame to Sara Duterte or Rodrigo Duterte. Klaro tayo ha? Kung ano po ang ibig sabihin. Bakit nasaktan ka na, Iha Dinosaur? Sino yun? Wala ka ka, Eric. Puro ka dada. Tumigil ka na. Ikaw ang tumigil makinig sa amin kung ayaw mo ng katotohanan. Akala niya mapiktuhan tayo. Go ahead. We will not be affected. So mali po ang pananaw ni Antonio Trillanes sa kanyang sinasabi para lamang sulsulan itong mga hindi umuusad at walang bastante na takers na magsisignatory dito po sa ginagawa na impeachment, harassment, and demolition job na pinunduhan ng todo-todo almost
800 million na ang ginastos daw ayon sa ating mga natatanggap na mga leakages of information para namang paandarin itong impeachment nila na wala namang ibang katawagan kundi isang mapangwasak at mapang-udyok para magkaroon ng atake politikal upang i-demolish ang integrity at political influence ng Vice Presidente. Hanggang ngayon po hindi sila nakakakuha ng 106 actual signatories sa impeachment 1 complaint ng mga hilaw na komunista. Ito po ang grupo ng Akbayan, nila Hontiveros, na mga reject din na dating komunista. Thank you, Lynn Shergold. At ang grupo nila Dilima na mga survivor ng dilawan na mga bulok na pamumulitika. Yan pong impeachment 1 group. Ang impeachment 2 group ay ang mga komunistang terorista. Ito yung grupo nila Colmenares, Franz Castro, at iba pang mga kasabwat nila. Ito naman po ay ang mga infiltrators ng gobyerno natin. Impeachment 2 yan sa mga komunistang terorista. Ang impeachment 3, kahapon ko lang nakita, mga pari at mga religious leaders na karamihan ng galing sa Roman Catholic Church. At ang iba doon, isa o dalawa na mga figures ay related din sa CPP front organization na PCPR o ang tinatawag na Promotions of Church People's Response. So klaro hindi po ito CPP. Like si Antonio Labiao, kilala ko po ito. I think siya ay naging National Executive Director ng CBCP National Secretariat for Social Action, NASA. Ito po yung charity arm and social action programs ng gobyerno ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa Pilipinas. So I think he was, or he still then, until now, the Executive Director of NASA. Hindi po yung NASA na Aeronautics Space Agency sa US. Ito naman po ay National Secretariat for Social Action na siyang charity arm and social action arm and program of implementor ng Roman Catholic Church sa Pilipinas. Yun, klaro So, hindi po siya CPP. Pero yung ibang mga personalities na nandoon, ang grupo na tinatawag nila ay Clergy for Good Governance. And I think they're going to go to EDSA. Kasama po ang mga Catholic Educators Association of the Philippines or CIAP. Ito po ang nagmamay-ari at nagkukumpas sa malalaking Catholic school and institutions na pagmamay-ari ng mga different religious organizations and religious orders ng Roman Catholic Church. Like Santo Tomas, Ateneo, La Salle, San Agustin, and the likes. There are more than 2,000, I think, na mga schools na tinatawag na members ng Catholic Education Association of the Philippines, CIAP. Yun, mga grupo nila ito. So mainly, initiative na idinaan ito sa mga pari at mga madre at ilang mga religious leaders na principally ay nasa sirkulo ng mga kagrupo ng Roman Catholic Church. So, pareho lang din ang kanilang intensyon. Hindi po singilin si Marcos Jr. sa kanyang prinsipal at pangunahing pananagutan sa pagwawaldas at pangungurakot sa kabanang bayan sa mga pundo na pinaka-importanting kailangan ng mamamayan. Ang kanilang inaatake ay ang pananagutan daw ng Vice Presidente. So impeachment 1, impeachment 2, at impeachment 3 ay pareho po ang pattern. Demolish, attack, at intrigahin by way of impeachment complaint ang Vice Presidente. So kung ito mga pari na ito, na grupo na nagpapakilalang Clergy for Good Governance at mga kaalyado pa nila na mga grupo na mga laiko o mga lay organizations sa bahagi po ng Roman Catholic Church sa Pilipinas, if they are not biased, if they are not being operated upon sa kanilang special ops na ito sa impeachment of complaint na pangatlong o third installment in the 3 waves of attack against Sara Duterte, why are they addressing the impeachment complaint to Marcos Jr.? Hindi nila hinahanap kay Mr. Marcos Jr.
kung nasaan na ang 1.3 trillion flood control project for 2 years sa 2023 at 2024. So kung hindi sila bias at pinunduhan o pinagalaw para mag-demolition job, reinforcement, support to demolish and attack the Vice President, bakit hindi si Mr. Marcos ang kanilang sinisingil sa pananagutan sa pagwawaldas sa kaban ng bayan na hindi niya rin na ipinapaliwanag ang more than 10 billion pesos na confidential fund niya sa Office of the President? Bakit si Sara Duterte lang? And there are more than 400 agencies of government na mayroon pong item na tinatawag na Intelligence and Confidential Fund. CIF, Confidential and Intelligence Fund. Bakit si Sara Duterte lang? Itong tanong natin sa mga pare at mga relihiyosong grupo na ito, if you are not operated upon and if you are not being orchestrated para si Sara Duterte lang ang fokusan nyo, bakit hindi nyo kinakalkal yung mga binanggit kong issue at ng mamamayan yung nawawalang 1.3 trillion na mga flood control project? That is a monumental gargantuan corruption activities na nagaganap na sa panahon ngayon ni Marcos Jr. Grabe ang perwisyo sa mamamayang Pilipino, kaliwat kanan sunod-sunod na mga bagyo, subalit hindi. Kanina lang ang baha doon sa Noveleta, sa Barangay San Antonio 1, umabot ng 10 feet mahigit. Dahil wala na pong madadaan ng bastanting tubig na creek mula sa kabundukan sa Maragondon, Alfonso Amadeo, Tagaytay, pababa sa mga low-lying areas and mga urban and population areas ng Cavite. So saan ang flood control dito? At nung nakaraang one din, pagkatapos ng State of the Nation address ni Marcos, more than 10 million Filipino families ang napektuhan po ng pagbabaha. At grabe ang perwisyo sa mamamayan. So bakit itong grupo ng Clergy for Good Governance, hindi nila hinahanap ang pananagutan kay Marcos by filing an impeachment complaint upang ito ay panagutan niya ang 1.3 trillion na mga flood control projects na nawala for 2023 and 2024 at hindi may paliwanag dahil kasabwat dyan ang mga bulok at swapang buaya ng mga kontratistang mga congressman sa mga naturang infra flood control project. O, kung hindi kayo bias at si Sara Duterte ang tinatarget nyo, hindi nyo kinu-question ang mga gargantuan and monumental acts of corruption sa ilalim ni Marcos, na siya naman ang Pangulo ng Bansa. Number 2, hindi nyo kinu-question ang kanilang illegal na pagkuha nila Marcos at nila Ralph Recto sa utos siyempre ni Marcos upon recommendation of the Finance Secretary Ralph Recto ang 60 billion pesos na pundo ng PhilHealth which is illegal. Tantamount yan sa technical malversation. Sapagkat ang pundo ng PhilHealth ay kailangan gamitin lamang exclusive sa pagpapalawak ng benefit coverage at mga diseases or sickness coverage and ganoon din po sa pagpapadami ng members, lalo na sa mga mahihirap na pamilya. Why are you not bringing this issue kay Mr. Marcos, itong 60 billion na pandarambong sa pundo ng PhilHealth? Number 3, hindi nyo binibring up kay Marcos na saan na ang kanyang 10 billion mahigit. Sa 2 taong nakaraan na umupo siya sa poder bilang presidente, ay hindi bumababa o almost 5 billion pesos per year ang kanyang confidential and intelligence fund. Bakit hindi niya ito binibring up if you're bringing up the question kung saan ginamit ni Sara Duterte ang kanyang confidential and intelligence fund? Bakit kay Mr. Marcos hindi niyo tinatanong? Yan ang tanong kay Tony Labiao at dito sa grupo ng Clergy for Good Governance. No? Sa EDSA pa sila, ha? Magtitipon-tipon sila sa EDSA sa darating na December 23. Okay? Number 4. Bakit hindi niyo question kay Marcos ang Maharlika Fund na 500 billion. Ang kalahati niyan ay mga pundo galing sa SSS, GSIS, na galing sa dugo at pawis na kontribusyon ng mga manggagawang Pilipino at mga manggagawa sa pampublikong sektor at ordinaryong mga empleyado, ginamit sa Maharlika Fund na hindi man makikita. So nasaan ang 500 billion? Bakit po hindi niyo ito kino-question, Ginoong Father Tony Labiao at ng grupo ninyo na nag-file ng third impeachment installment complaint?
laban kay Vice President Sara Duterte. Ano pa ang hindi nyo question? Hindi nyo question ngayon kay Mr. Marcos kung nasaan na ang pinagbentahan ng patago at palihim at very dubious and questionable na pagbebenta nila Marcos at ng kanyang mga alipores sa 25 tons, 25 tonelada ng gold reserves ng Pilipinas na nagkakahalaga sa 129 billion pesos. Nasaan po ito? If you are not biased and if you are not orchestrating a demolition job, Father Tony Labiao, at ang grupo ninyo na mga clergy for good governance at iba pang mga kasabwat ninyo at paidsa-idsa pa kayo sa Monday sa December 23 for your so-called prayer, bakit hindi nyo binibigyan ng seryoso at objektibo o patas na pansin at paniningil sa accountability ni Mr. Marcos on those monumental gargantuan at napakalinaw na pangungurakot, paglulustay at pagwawaldas sa mga pundo at kabanang bayan if you are not out there only to demolish the Vice President but not to bring accountability to the country. Yan po ang binabanggit natin kay former Senator Trillanes. Ito ang mga issue na dapat sagutin ng gobyerno ni Marcos. Klaro tayo dyan. At ang pangatlong installment nila, akala nila hindi mapapansin ng mga tao ang kanilang pagiging bias, pagiging orchestrated na mga hakbang sapagkat akala nila sila yung mga pari, sila yung mga madre o sila yung mga religious groups ay beyond reproach and censure o beyond review sa taong bayan ang ginagawa nila. Ayun, klaro ha? Na ito po ay walang pinag-iba sa impeachment 1 na grupo ng mga hilaw na komunista at mga na-reject from the CPP, NPA, NDF na grupo ng akbayan at ng mga dilawan, pinklawan na mga bulok na politicians like De Lima. Ang impeachment group 2, ito po ang CPP, NPA, NDF impeachment process na gusto nilang i-railroad at gusto nilang payungan ang lahat ng impeachment para bidabidahan dito ang kamatayan group party list nila at ang kanilang mga urban operatives na nagtatakbo-takbuhan ngayon sa akala nila ay laro lang sa mga alyansa at infiltration ang senatorial elections na gagawin. Kaya nila ini-infiltrate. So group number 2 yan sa impeachment. Ang group number 3 po, ito yung mga religious groups. Pero nagkamali sila. Maalam po mag-observe ang taong bayan. The people are watching, the people are observing, and the people have the capacity to make analysis, insights, and opinions about this. Klaro ha? Si Ka Eric, sa personal maputi ba dito? Sa YouTube maitim siya. Hindi po brown ako Pilipinong-Pilipino. Kayo manggi po ako. Okay? Magandang gabi Ka Eric at sa lahat. So klaro na tayo doon sa issue, ano po ang magbubunsod ng pagbagsak sa poder ng mga Marcos, ang korupsyon at ang manulubha ng mga pangwawaldas, pang-aabuso sa kaban at pundo ng bayan at nagre-resulta ito sa mahirap na kalagayan ng mamamayang Pilipino.